Magandang umaga po at ngayon pong umaga ay nagagalak tayo sa Panginoon dahil sa Kanya pong ibinigay sa atin na buhay at kalakasan. At sa umagang ito ay ating purihin ang Panginoon sa magitan ng mga awitin na makalangit po. Awitin po natin ang ating unang song. O Haring Diyos, dakila ka, how great Thou art. Ready? O Haring Diyos, ang aking namamalas, nakariktan ng sannilikha mo. Araw bituin mga bundok at dagat, patunay ng kapangyarihan mo. Koro. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Second stanza. Kapag ako'y namamasyal sa parang paghuni ng iboy naririnig, at pagtanaw mula sa kabundukan, nadarama ang hangin kay lamig. Koro? Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Third stanza. Hindi natin maunawa ang tunay, dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay, upang katubos ay ating kamtin. Amen? Kaya tumaawit. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Last stanza. Balang araw magbabalik si Kristo, at sa langit tayo'y isasama. Amen. Our blessed hope. Walang hanggang mag-aawitan tayo, ihahayag. Yes, that's what we're going to do in heaven, to praise Him for eternity. Kaya't umaawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Amen. Let's continue singing. Ngalang Jesus. Ready? Siya'y purihin, ngalang Jesus ay purihin, mag-awit at ipahayag natin, pag-ibig niya ngayon ating dakilain, buong puso
punsong siya'y ating susundin. Siya ang pastol, mag-iingat sa atin, maging bata kanyang kukupkupin. Siya'y purihin at ihayag na dakila, buong mundo'y umawit na may tuwa. Purihin siyang sa atin ay magliligtas, dahil sa sa krus ay naghirap. Siya ang ating saligan para maligtas, ang nabayubay sa krus ihayag. Magpupuri ang mga taong ligtas, pag-ibig niya'y ating ihahayag. Siya'y purihin at ihayag na dakila, buong mundo'y umawit na may tuwa. Siya'y purihin, Jesucristong nagliligtas, kalangit ay may awit ng galak. Si Kristo ay maghahari walang hanggan, bilang hari ating igagalang. Siya ay darating na lubos ang tagumpay, bilang hari dapat bigyang dangal. Siya'y purihin at ihayag na dakila, buong mundo'y umawit na may tuwa. Amen. And that's the reason kaya po tayo narito, para siya'y purihin. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa inyong pag-iingat sa amin, sa mga pinuntahan namin, sa bawat araw, Panginoon, nararanasan namin ang inyong kabutihan, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagpupuno, maging Panginoon sa mga pangailangan namin. Salamat po, Ama, dahil tunay nga, Panginoon, na wala pong sandali sa buhay namin na hindi namin kayo kapiling. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat mga pinagdaraanan namin, inyong nababatid ang aming mga nararamdaman, ang mga naisin at hangarin ng aming puso ay hindi rin po lingid, Ama, sa inyong kaalaman. Salamat, Panginoon, dahil kung ang mga tao man minsan, kahit yun nasa paligid namin ay hindi kami maunawaan, kayo na aming Diyos na nagmahal sa amin ng labis, ang siyang lubos na nakakaunawa at nakababatid, Panginoon, ng aming buhay, ng aming pinagdadaanan, ng aming mga hangarin, at maging ng aming kinabukasan. Tunay nga, Panginoon, na sa inyo ay maaari kaming lumapit, dumulog, at with all confidence ay ipagkatiwala sa inyo ang mga nilalaman ng aming puso at ang aming mga kabigatan. Ama, yun ang aming gagawin, na sa umagang ito ay aming iwinawaksi ang anumang bagay na maaaring makapaghadlang sa amin, sa aming taos-pusong pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, help us to be focused on you, because you are our God, and we as your creature, as your creation, we praise you and we worship you. Ama, bilang inyong iglesia, ay amin din po, Ama, itinataas ang aming bansa. Ama, malapit na po ang eleksyon, isang buwan na lang po, ay ang aming mga kababayan ay muli magdedesisyon kung sino ang magiging mga mamumuno sa aming bansa at sa aming kanya-kanyang bayan. Lord, naniniwala kami na kayo ay kumikilos sa aming bansa. Kayo ay behind, Panginoon, sa lahat ng nangyayari at lahat ng naganap, Panginoon, sa aming bansa, sa history ng aming bansa, ay may kapahintulutan niyo po. Lord, tulungan niyo kami bilang sambayan ng Pilipino na paniwalaan ang katotohanan ito, na anuman yung pong mangyari, Panginoon, sa bansa namin, sino man ang mamuno,
ito'y may inyo pong kapahintulutan at inyo pong kalooban. Nakakalungkot kaya minsan may mga mamamayan kaming hindi makalimot sa nakaraan o marahil ay hindi makamove on because they were bound by the past, not realizing that all those things that happened in the past ay pinahintulot ninyo for a purpose. And Lord, bagamat naghahangad kami ng isang progresibo at maunlad at corruption-free na pamahalaan, Lord, dalangin namin na bigyan nyo kami, Panginoon, ng faith to believe you enough that it will happen in our country. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na bagamat iba-iba ang mga marahil balak na iboto ng aming mga kababayan, kayo, Panginoon po, ang siyang magdesisyon. Don't allow, Lord God, na maganap ang anumang irregularities at pandaraya, Panginoon, sa nalalapit na eleksyon. Lalo sa panahon ngayon na very aware na po ang lahat, kahit sa technology. Salamat sa mga ganitong awareness na binigay niyo sa amin. Nawa, Panginoon, ay maging deterrent ang mga ito para po sa mga nais gumawa ng hindi po maganda. And Ama, sa likod ng mga hiyawan at sigawan at mga pagtitipon, ay may mga kababayan pa rin kami, Panginoon, na patuloy na nagdarahop, nangailangan ng inyong habag, nangailangan ng inyong tulong. Nawa, Panginoon, ay huwag po ma-focus ang aming mga kaisipan, ang aming mga sarili sa trend na ito na nagaganap sa bansa namin, kundi even in our own efforts, in our own humble ways, Lord God, help us to reach out people na mga nangailangan, at least within our sphere of influence. Ama, dalangin ko, Panginoon, na nawa ay makintal din sa puso't isipan ng bawat isa na ang pag-asa namin ay wala sa kung sino man ang mananalong Pangulo. Wala rin sa gobyerno na limitado at hindi po perfect. Wala rin po sa politics. Wala rin po sa anumang sistema na maaaring gawin ng tao kung hindi nasa Panginoong Hesukristo ang totoong pag-asa ng bawat isa at maging ng sambayan ng Pilipino. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag mawaglit sa isipan namin ang napakahalagang bagay na ito, na kung wala kayo ay wala kaming magagawa. And Lord, kami din naman bilang mga anak ninyo, in our own way, Lord God, help us, Lord God, to make a difference, to reach more souls to Christ. At huwag po, Panginoon, namin pabayaan itong mission namin bilang iglesia na mag-akay ng kaluluwa. Lalo't ngayon nagbubukas na po ang bansa dahil sa pagluluwag mula sa mga restrictions. Help us, Lord God, to take advantage of this freedom that we have, Lord God, in reaching more souls to Christ. Marahil some of us ay hindi makaalis sa tahanan. Help us, Lord God, to reach out through social media kung kami connected sa internet. Or maybe sa aming mga workplaces, sa mga katrabaho namin, sa kapitbahay namin. Help us, Lord God, to make a difference even in small things so that, Lord God, we could prepare the hearts of people to receive the gospel of Christ. Lord, sa umagang ito, kayo, Panginoon, ang nais namin na maluwalhati. Kayo, Panginoon, ang nais namin na mapapurihan sa lahat ng gagawin namin. Kayo nawa ang malugod. Puspusin niyo kami ng inyong banal na spirito at patuloy namin kayong pupurihin mula sa aming mga pusong nagpapasalamat sa inyo. Ito aking dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. And let's continue singing. Awitin natin ito. Ready? Nais kong laging marinig ang salita ng buhay at ang Diyos ay makaniig sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ay aking natutunan. O kay ganda, o kay ina ng salitang mula sa Diyos. O kay
kay ganda o kay ina ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay. O may sala dingging tunay ang salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakamtin sa inyong tunay. At ikaw ay pasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen. At yun nga po, no? Wonderful words of life, sabi nga sa English hymn niya. And sa umaga pong ito ay nais ko pong muling ibahagi sa inyo. Dali ayun. Ito na naman tayo, no? Ba't kaya palagi nagkakaproblema dito? But anyway, let's open it again. I remember last week ganyan din nangyari, no? So let's okay. Yeah. Okay, so again, welcome po sa bawat isa, and salamat din dahil may mga na tayo nakikinig online regularly. Salamat sa bawat isa sa kanila. Some of them ay nagpapabot ng kanilang pasasalamat and ng kanilang recognition ng ating ginagawa. Some of them piniplay sa family nila yung live natin or yung recorded video para po yung buong family nila ay makapakinig ng salita. And sa umaga pong ito, napakahalaga po nung malaman natin at mapaalalahanan tayo ng ating daladalang mensahe po. At bago po yan, mangyari po na tayo po ay tumayong saglit para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Can we all stand up? At basahin natin itong aklat ng mga Roma. Romans chapter 1. Verses 1, siguro hanggang verse 16 lang Ang gawin natin ay alternately, I will read verse 1, you will read verse 2, and then verse 17, sabay-sabay tayo sa verse 17, okay? Sabi dito sa verse 1, Paul, a servant of Christ Jesus, called as an apostle and set apart for the gospel of God. Verse 2. Verse 3, concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was a descendant of David according to the flesh. Verse 4. Through Him we have received grace and apostleship, to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the Gentiles. Verse 6. Verse 7 says, to all who are in Rome, loved by God, called as saints,
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 8. Verse 9 says, God is my witness, whom I serve with my spirit in telling the good news about His Son, that I constantly mention you. Verse 10. Verse 11 says, for I want very much to see you, so that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. Verse 12. Now I don't want you to be unaware, brothers and sisters, that I often planned to come to you, but was prevented until now, in order that I might have a fruitful ministry among you, just as I have had among the rest of the Gentiles. 14. So I am eager to preach the gospel to you also, who are in Rome. Verse 16. Sabay-sabay po sa verse 17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, just as it is written, the righteous will live by faith. May the Lord bless the reading of His Word. Maaari na po tayo makaupo. At, so ito sinasabi po ni Paul yung kanyang mission, about sa pangangaral ng salita ng Diyos. And time and again, we have to be reminded na kung meron man tayong number one na palaging dapat ibabahagi at dadalhin sa mga tao, ayun po yung ebanghelyo. I am doing my best, at least on my part, na kahit yung mga hindi maabot, na pwede naman nating i-reach out online, ay naaabot ho natin. And sa pag-share daily ng Word of God, may mga feedback, may mga nagtatanong, and yung iba nako-curious sa gospel. And that's very important. I don't know about you, pero I have dedicated my social media accounts para po sa pag-e-effort na magbahagi ng Word of God and ultimately ng gospel. Okay? And sana ganun din po ang ating gawin, maging purposeful po tayo sa ating po mga ginagamit na mga iba't ibang platforms. Not only to, of course, to share our good times with people, with friends and loved ones, but most importantly, to honor God and share the gospel. Now, dito sa may, i-forward ko na po ito and explain ni Paul dito kung bakit kailangan ng gospel ng tao because of yung tinatawag na apostasy of humankind. Kailan po nag-umpisa yung pagtalikod ng tao, sa Diyos? Ito po yung kanilang kinalimutan ng Diyos. Sabi sa nandiyan po yung history ng tinatawag na Gentilic apostasy. Sabi sa verse 18, God's wrath is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness of people, who by their unrighteousness suppress the truth. So what suppress the truth from people is yung kasamaan na rin nila. Kasi may nagsasabi, kaya raw hindi malaman ng tao ang Diyos, makilala ng Diyos, kasi nga, hindi pa raw sila minamagic ng Diyos para biglang magising ang kanilang diwa at malaman ng truth. Dito, what suppresses the truth from being known to people is their own unrighteousness rin naman. Sabi kasi ng Bible, dahil yung mga bagay na pwede nating malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa atin. Why? Dahil ito'y ipinakita daw ng Diyos. So people cannot say na, kaya po hindi ko hinanap ang Diyos kasi wala namang nag-share sa akin, wala namang lumapit. Alam po ninyo, hindi ho obra yun sa paningin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng pwede nating malaman tungkol sa Diyos ay pinahayag na ng Diyos sa magitan ng kanyang mga nalikha. Sabi dito sa talatang 20,
For the invisible attributes, that is, His eternal power and divine nature has been clearly seen. Kitang-kita raw ng kahit sino, saan daw? Since, being understood through what He has made. So, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, kaya ako hindi hinanap si God, kasi wala sa akin nag-share, wala sa akin nag-evangelize. Ang totoo po niya, no? Ang tao po, hindi niya po pwedeng gawing excuse yun. Na kaya niya hindi kinilala si Jesus o ang Panginoong Diyos dahil wala namang nag-share sa Kanya. Diba? Kahit, of course, we do our best yung mga kaibigan natin, mahal sa buhay natin, makilala si Jesus. Pero, pag humarap sila sa Diyos, they cannot say na, Lord, kaya hindi kita kinilala. Kasi, yung kamag-anak ko o yung kapitbahay ko na Christian, hindi naman ako kinakausap tungkol sa Bible. Well, of course, we are partly responsible if we will not do our part to share the gospel. Magiging responsible tayo. Anong sabi ng Bible sa Ezekiel 3 at saka chapter 33? Sabi nga nun, when I say to the wicked, you will surely die. At ikaw na nakakaalam ng katotohanan, hindi mo binahagi ang katotohanan para siya tumalikod sa kasalanan at sa mali at magsisi. Sabi, that person will die, but you will be accountable to me. Kasi hindi mo siya binalaan eh. Hindi mo siya winarningan. Hindi mo sinyer sa kanya yung mabuting balita. Which is, ang mabuting balita ay may pag-asa ang tao, pwede siyang maligtas if they will just believe the Lord Jesus Christ. So, responsible ang tao sa kanyang kapahamakan, but tayo naman, in our end, are also responsible if yung mga nakapaligid sa atin ay kinuha na lang ng kamatayan pero wala tayong ginagawa. We will also be held accountable sa mga kaluluwang ito. So lahat po tayo. At hindi lang pwedeng si pastor ang accountable. Every believer is responsible to share the gospel. Pero dito sinasabi ni Paul na bagamat, katulad, kasi may tanong, di ba? Pastor, paano yung mga tao nasa bundok na hindi naabot ng gospel? Paano sila masasave? Di ba? God has His own way of reaching out the lost. Through nature, through the creation. What else? I remember, may mga documented na testimonies ng mga Muslim na naliligtas through dreams. Nasisiran sila ng gospel. Nakikilala nilang Panginoong Jesus kahit walang pumupunta sa lugar nila dahil masyadong hostile yung kanilang lugar sa gospel. And yet, hindi ho nahadlangan ang Panginoong Diyos para abutin sila. Marami pong documented testimonies na hindi pa first time nilang marinig ang pangalang Jesus sa panaginip. So God is doing His part, and are we doing our part? That's the question. Diba? And sabi rito, for His invisible attributes, that is His eternal power and divine nature, has been clearly seen since the creation of the world, being understood through what He has made. As a result, people are without excuse. Nobody is excused. Hindi nila pwedeng sabihin, Lord, kaya po ako hindi nag-share ng gospel kasi, hindi ko alam kung paano. Samantalang, paano ba tinanggap yung gospel, di ba? Anong ginawa mo kaya ka na-save? I-share mo lang naman yon, di ba? Lord, kaya hindi ako nag-share ng gospel kasi busy ako. Okay, Lord, hectic schedule ko sa trabaho. Lord, kaya hindi ako nag-share ng gospel kasi baka hindi sa akin maniwala yung mga tao. Kung yung mapapahamak, walang excuse. Ikaw, wala ka ring excuse. Okay? Sometimes we have so many excuses. Pero alam po ninyo, at the end of the day, each of us are responsible for the souls of the people that God has entrusted to us. Kaluluwa man yan ng anak mo, kaluluwa man yan ng magulang mo, kaluluwa man yan ng mga kamag-anak mo, kaluluwa man yan ng kapitbahay mo, ng katrabaho mo, kaibigan mo, lahat ng yan, kaya ka niligtas ng Lord kasi sa'yo dapat dadaloy
yung ebanghelyo ng kaligtasan. Question is, when was the last time na nag-effort ka para mag-share ng gospel? Sadly, kung sino pa yung mga hindi busy mag-soul win, sino pa yung mga hindi busy mag-share ng gospel, minsan sila pa po yung mga busy sa ibang mga bagay na hindi naman main thing sa church. What's the main thing? The main thing in our church life is to share the gospel and to make it sure that you follow Christ committedly in your life. The rest, secondary. Minsan may mga churches, ang big thing sa kanila yung officers, yung board of trustees. No. O kung paano pamamahala gagawin sa church. Nauubos ang panahon at effort. Minsan nagkakasamaan ng loob dahil sa pamamahala sa church. Samantalang ang main thing natin, hindi natin ginagawa. We have gone so far as people of God when it comes to what really matters in life. Sabi ko nga dun sa isang kausap ko, meron kaming tinutukoy na isang tao na nasa edad na. Sabi ko sa kanya, alam mo kung ako nasa edad niya, tapos meron naman akong pera na sobra-sobra, siguro ilalaan ko na yung natitirang buhay ko sa mundong ito para mag-akay ng kaluluwa para sampa. Hindi mo na madadala yung mga kayamanan mo, pera mo, or whatever you have sa kabilang buhay. The only thing that you can bring to the other side of life are souls. Masyadong nalihis ang mga tao sa kung ano talagang mission ng church. Samantalang ang main thing is to share the gospel. So when was the last time you made an effort to share the gospel to somebody? If you keep on ignoring the voice of the Spirit na nag-urge sa iyo mag-share ng gospel, time will come. Titigas din ang puso mo. So while nararamdaman mo pa, habang nararamdaman mo pa yung urging, yung naririnig pa yung tinig ng Spirit, then share the good news. That is the message that you can share to others that will last for eternity. Minsan may mga tao, abala para gumawa ng legacy sa kanilang buhay o ng pangalan sa mundong ito, na iiwan din naman balang araw. Maganda yon, magkaroon ka ng excellence sa karir mo to the point na ikaw ay maging one of a kind sa tinatahak mong landas. But what is that endeavor if that will not bring souls to Christ? Useless lang. Diba? So, itong mga tao ito, hopeless yun sila. Mapapahamak po sila. Sabi kasi, alam po ninyo, kinapapahamak din nila ay dahil hindi nila kinilala ang Diyos. Sabi sa verse 21, for though they knew God, alam nilang may Diyos. Ang tao by default, alam niya may Diyos. Pastor, ba't may mga atheist? Ang mga atheist, nagiging atheist na lang po yan dahil sa kanilang pinagdaraanan sa buhay. Dalawang reason kaya ang isang tao nagiging atheist o hindi naniniwala sa Diyos. Una, dahil sa mga tragedies na nangyari sa buhay. Let's say, pray siya ng pray. Lord, pagalingin mo yung nanay ko na may sakit, may cancer. Lord, pagalingin mo. Hindi pinagaling, namatay. At dahil hindi dininig yung prayer niya, sabi niya, walang Diyos. You see? May mga tao naman, kaya hindi naniniwala sa Diyos kasi hindi nila mabitawan yung kanilang kasalanan, yung kanilang lifestyle na makamundo. Alam nila pag kinilala nila ang Diyos, ay kailangan nilang iwan ang kanilang masamang buhay. And because of that, they made a choice to believe that there is no God. Sabi nga ng isang Bible teacher and apologist, sabi niya ganon, the reason why people
dismiss that there is God is not because there is scarcity of evidence. Walang sapat na ebidensya para patunayang may Diyos, but because of moral reasons. Hindi nila kayang i-give up ang kasalanan nila, ang masamang gawin nila. Hindi nila ma-connect. Alam nila, pagka kinilala nila ang Diyos, feeling nila katapusan ng kaligayahan nila. Minsan may mga tao, no? Kaya ayaw nilang magtapat sa Diyos kasi feeling nila parang hindi na sila magiging masaya sa mundong ito. Which is kadayaan ng dyablo. Kasinungalingan po yun. Hindi po totoo yun. Ang totoo po niyan, sabi ng isang song, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Tama? Minsan nabobola yung iba eh. Pag nagtapat ka sa Lord, hindi ka na magiging masaya kasi kailangan yung mga kalokohan mo, i-trim down mo. So what? Diba? You have to make a choice. Diba? Gusto mo bang maging masaya sa standard ng mundo, pero sa paningin ng Diyos, hindi nakalulugod ikaw? Or, di bali nang hindi ka masaya sa paningin ng mundo, pero alam mo sa puso at isipan mo, may kapayapaan ka na ang Diyos ay nalulugod sa buhay mo. It's a matter of choice. Pero alam po ninyo, dito sa may sinasabi ni Paul dito, the history of Gentilic apostasy. Sabi sa may second part, they know that there is God. Sa halip, they did not glorify Him as God or show gratitude. Hindi man lang nagpasalamat sa Diyos. At dahil hindi nagpasalamat sa... Tingnan nyo ang tao, kasi merong katuruan natin ng tawag na total depravity, no? Ng tao. Ang tao raw ay totally depraved. Which is, actually, hindi siya biblical. Okay? Kasi kung totally depraved ang tao, sagad ng kasamaan niya, ba't dito papasama pa rin ng tao? You see? Kung totally depraved ka na, wala ka nang isasama. Di ba? Dito, papasama, di ba? Ang sangkatauhan, alam nilang may Diyos, hindi sila nagpasalamat, at ano nangyari? Instead, their thinking became worthless, and their senseless hearts were darkened. Tignan niyo yung progression ng kasamaan at kadiliman sa pagkatao ng isang tao na hindi kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Minsan kiniklaim niyang siya'y matalino, pero siya'y mangmang. Paano para nagiging mangmang ang mga tao? Sa history ng mankind, itong tinutukoy ni Paul, history ng mankind. Verse 23, they exchanged the glory of the immortal God for images, resembling, nakahawig daw ng mga tao, ibon, ng mga hayop, at mga reptiles. Pag ang konsepto ni God, pinalitan mo ng image, hindi na ho biblical yan. Bible yan hindi ko invento yan. Sabi rito, people thought that they can worship God through images. Sabi rito, claiming to be wise. Alam namin ginagawa namin. Nag-iimbento sila ng paraan para sambahin. Di ba? Parang ano lang yan, para maalala mo yung nanay mo, kailangan mo ng picture. Di ba? Totoo naman yun. Paano kung kaharap mo na nanay mo? Kailangan pa, kausap mo yung picture. Nay, dali na, huwag ka sasabat. Nay. Picture pa ba kakausapin mo kung kaharap mo na siya? Hindi, di ba? Si God, hindi naman nawawala sa tabi natin. Tama? Hindi mo kailangan ng any replica. Because God is incomparable. You cannot compare God to any masterpiece of the art. Kaya nga walang instruction sa New Testament na gumawa ng mga imahe. Give me one and I will change my religion, my belief. Pero wala ho sa New Testament. Ang sabi rito, kaya naging masama ang tao. Alam nilang may Diyos na hindi nakikita na makapangyarihan at immortal. Instead na sundin nila yung nais ng Diyos, nag-imbento sila ng paraan nila para sambahin ng Diyos. Sabi, and exchange the glory of an immortal God for images. Nakahawig daw ng tao, ng ibon, ng hayop, at ng mga kung ano pang nilalang. Parang pinababa nila yung image ni God na hindi nakikita. Verse 24, therefore, God delivered them over
Kaya si Lord, pinabayaan sila lalo sa kasamaan nila. At sa nais ng kanilang puso, sexual impurity, so that their bodies were degraded among themselves. Ano pa? They exchanged the truth of God for a lie, and worship and served what has been created instead of the Creator. For this reason, pinabayaan na sila ng Diyos sa kanilang kahalayan at kasamaan. Their women exchanged natural sexual relations for unnatural one. The men, in the same way, also left natural relations with women and were inflamed in their lust for men to men. Kaya yung history ng LGBTQ, nandiyan, no? Nasa Bible yan. The moment a person do not recognize God and His creation, nagiging baluktot at papasama na ang tao. Sa US nga, nagtatalo sila eh. Dapat daw ang bata. Minsan sila ang nag-a-assign ng gender. Katulad nung isang magulang nagreklamo, sabing gano'n, yung anak niya raw di pumapasok, akala niya okay lang. Biglang yung anak niyang babae lumapit sa kanya, "Dad, boy daw ako, hindi raw ako girl." Sino nagsabi? Teacher ko. Mas marunong pa sila sa naglikha. Ewan ko ba? Parang mga engot lang yung mga nasa US ngayon. Na? Hindi nila alam kung sinong babae, sinong lalaki. Biology will teach you. Di ba? Kung sinong babae at lalaki. Ewan ko ba? Alam nyo, kaya naging ganyan ng tao kasi hindi nila kinilala ang design ni God. Pastor, feeling ko, minsan may lumalapit, Pastor, feeling ko babae ako na natrap sa katawan ng lalaki. Alam niyo yung feelings, ha? Ito'y nangyayari dahil mali ang kaisipan. At pag mali ang kaisipan mo, mali ang damdamin mo, mali ang behavior mo. It's a behavioral disease. If I may call, alam ko marami magagalit sa akin. Ha? Alam ko maraming babash sa akin. Lalo naka-Facebook to. Sipin ninyo, ang nag-a-assign ng gender mo, hindi ang emotion mo, hindi ang isip mo, kundi si God. Kung anong pagkakalikha ni God sa iyo, you cannot change that. Alam niyo yung mga transsexual, in the long run, dahil yung mga lalaking gustong maging babae, para magmukhang babae sila, pati katawang babae, nag-i-inject sila palagi nung minsan umiinom ng pills. Pagka hindi kaya yung mahal yun eh. So pills na lang. Ang epekto kasi ng pills, lalaki ka, pag take ka ng pills, magiging katawang babae ka, magkakaroon ka ng dibdib. Katagalan, nagkakaroon sila ng mga sakit. Cancer sa dugo. Ba? Yung mga babae naman na gusto maging lalaki, nagpapa-inject ng testosterone na mga mahal yun, para magkatawang lalaki. They try to, hindi nila in-accept kung sino sila in God's eyes. By creation, they are who they are. Sumunod, they try to manipulate and change. Katawan ko naman to, sabi nila, di ba? But, ikaw ba nagmamayari niyan? We are God's creation. You don't own yourself. So, anyway, men committed shameless acts with men at sila'y tatanggap on their own persons the appropriate penalty for their error. You can change the Word of God. You can change the way you look, but truth will remain to be the truth. Tingnan nyo, may warning, verse 20, and because they did not think of it worthwhile to acknowledge God, God delivered them over to a corrupt mind so that they do what is not right. Ganyan ngayon nangyayari sa US. Ang ginagawa nila hindi tama. Yung sinong babae, sinong lalaki, hindi na nila alam. Sipin mo yun. Sinong lalaki, sinong babae, hindi alam.
May isang nag-a-apply dun sa Supreme Court. Ako, napapanood ninyo. I cannot say if I'm a woman or not. When you do not accept God's design, chaos, confusion, corruption happen. Anong nangyari? They are filled with all unrighteousness, evil, greed, and wickedness. They are full of envy, murder, quarrels, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, arrogant, proud, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, senseless, untrustworthy, unloving, and unmerciful. Gusto nila i-tolerate sila, pero pagka hindi mo tinanggap sila, hindi ka nila ito-tolerate. Ha? Di ba? Parang ironic, ano? Although they know they know God's just sentence that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but even applaud others who practice them. Pag lumabas ka raw sa closet mo, hero ka. Paano ka naging hero? Naglantad ka, hero ka. Naglantad ka ng kasinungalingan, hero ka na. Sorry, this is the word of God, ha? Pero, kung hindi ko ipipreach ang tama, hindi pa, nagpastor pa ako. Di ba? Gano'n naman talaga sa huling araw, maraming hindi maniniwala sa pangangaral na tama, galing at batay sa salita ng Diyos. Gusto ng tao masunod ang kanilang sariling opinion, sariling pananaw, na wala naman basihan sa Biblia. We're just basing everything from the Word of God. Now, nandun tayo sa point na yung mga tao ngayon hindi nila alam ang tama at mali. At tingin nila yung mali ay tama. Anong ginagawa natin? Well, I cannot blame people kung wala silang matanggap na instruction from us. Kung tayo mismo hindi naman nagbabasa ng Biblia, how can you teach people God's Word kung ikaw mismo hindi mo naman binabasa ang Biblia? Matagal ka ng Kristiyano, hindi mo pa ata nabasa ang buong Biblia. Pero lahat ng Harry Potter series na basa mo, thousands of pages, pero ang Biblia na isang libro hindi mo mabasa. How can you say that you are God's light in this darkened world? Kung ikaw mismo aandap-andap, pupundi-pundi yung ilaw mo sa kadiliman. The only way for your light to shine is to allow God's Word to saturate and change you in the power of the Spirit and live out its truths and principles. Kaya nga from time to time, we remind ourselves, lalo tayo as a church, of our mission. And that is to share the gospel. Ewan ko anong mission nyo dito sa church. Para balang araw, pamahalaan to? Para balang araw, masunod ang gusto nyo? Kung tutusin, kami nga mag-asawa, nag-uusap na ng ibang plano Ewan ko, sa ibang church naman na hinandle ko, napaka-cooperative na mga miyembro. I don't know. Our mission, to overflow for God. Mag-umapaw sa Panginoon, that's in worship, and become His loving people, maging taong maibigin. Alam niyo ang problema ng church natin, we are not a loving people. Why did I say that? Nag-ikot ako sa kapitbahay natin sa mga paligid dyan. Ini-invite ko, sabi, andyan pa ba si ganito? Andun pa na, matin pa na. Ay, ayokong matin. Sipin ninyo yun, ang pangit ng impression ng community na to sa church. Bakit? We are not a loving people. We are harsh to others. Lalo pag hindi natin ka-church. Minsan nga, merong gusto mag-participate sa activity natin, nag-volunteer. Hinadlangan. Di ba? Ayoko nang malaman may ganun mangyayari pa. Pag may nalaman ako, I will really confront people. Your job here, if you're attending, is not pangunahan ng pastor. Hindi,
pakialaman yung ibang gustong maglingkod. Kung di gawin mo yung part mo, magdala ka muna ng kaluluwa. Mag-akay ka. That's your job as a member. Hindi mo naman calling maging pastor. Kung pangunahan ng pastor, siyang mananagot sa Diyos. So, I try to sum up in a statement kung ano ang purpose ng church na para sa Olongapo Grace Baptist Church. To overflow for God and become His loving people. That's our goal. Tayo muna mag-umapaw sa ating relationship kay God. Alam niyo, pagka nag-uumapaw ka na sa Lord, madali mag-ministry. Hindi ka kailangang tawagin ni pastor, itulak ni pastor. Pusa ka mag-ministry. You know why? Somebody has said that ministry is the outflow of our growing relationship with God. So I will not wonder kung walang gustong mag-serve sa church, walang gustong mag-ministry, walang gustong pumunta ng Sabado. For the simple reason that hindi ko maramdaman itong nag-overflow sa Panginoon. Ang taong nag-uumapaw at lumalago sa relationship niya sa Panginoon, maglilingkod yan. Hindi mo kailangang itulak, hindi kailangan, kasi iba, ay pastor, hindi kami makaserve kasi wala kaming title sa church, hindi kami officer. Kailan pa nangyari yun? Para magkaroon ka ng opportunity mag-serve, kailangan meron kang posisyon sa board or whatever. That's pride. True servant of God does not need recognition. So to overflow for God and become His loving people of grace. So, tayo muna as members ng OGBC. Pray to God na ikaw ay lumago sa relationship mo sa Kanya through your daily quiet time. Word of God, prayer, meditation. Dapat nag-uumapaw ka muna eh. Pag nag-uumapaw ka na, babaguhin ka ng Lord and naturally you become a loving people. That's my observation, honestly. My first few years here, nag-obserba ako sa paligid, nagtanong ako. Hindi maka-attend, bakit? Hindi naman loving people ang Grace. Ironic nga Grace Baptist Church, pero parang hindi gracious sa mga tao. Minsan, simpleng parking lang, pinag-aawayan pa. Diba? Hindi naman natin kahit itong property na ito, hindi naman natin madadala sa langit. Yung mag-umapaw sa Panginoon. Yeah. Siguro kaya hindi mo magawang maglingkod, hindi magawang mag-share ng gospel, kasi ikaw mismo empty. Empty, walang laman, walang spiritual zest, walang spiritual power. Yeah. Minsan ang napupuno sa puso mo, puro sama ng loob or puro negatibong mga bagay, you will never grow, you will never overflow if your heart is filled not by the Word of God, not by the truths of God, not by genuine concern to lost souls, but other matters. So kaya ito yung ginawa kong mission statement ng church, to overflow for God. Dapat tayo muna mag-umapaw. Ang Sunday worship, tawag dito corporate worship. This is pangmalahatan. Pero on a daily basis, dapat every believer is worshiping the Lord. Dapat bawat isa sa atin meron tayong time na manalangin, sumamba, magbasa ng salita ng Diyos, magbulay-bulay, at mag-effort mag-share ng gospel. Every one of us. Alam niyo kung ang bawat member lang ginagawa yon, mararamdaman mo, nag-uumapaw sa Panginoon yan. At pag nag-uumapaw sa Panginoon, puro words of encouragement and wisdom. Hindi puro words of negativity, criticism, at kung ano-ano. Check our hearts. To overflow for God. Nag-uumapaw ka ba sa Panginoon? Ano yung lumalabas sa puso mo? What's coming out of your heart?
Is it God's word? Is it love? Is it encouraging words? Is it the gospel? Is it life-giving words? Or hatred, negativity? And the moment na mag-overflow ka, you become a loving person. And automatic po yun yung pagdadala ng kaluluwa ng mga tao. Again, ministry is the outflow. It is the result of a growing relationship with God. Kahit mahirap ang ministry, gagawin mo yan dahil mahal mo si God at lumalagaw ka spiritually. Pero pag hindi ka nag-uumapaw sa Panginoon, it is easy to quit. Ang daling mag-quit, ang daling magsawa, ang daling mapagod. Bringing people to trust and follow Christ. Yun yung second part. Na dinadala natin ng mga tao para sila manalig kay Jesus at maging mga alagad ni Kristo. How will that happen? Dapat sa'yo muna. It is my prayer na bawat isa sa atin ay magkaroon ng overflowing heart because of our growing intimate relationship with God. And unless that happens, you will never become part of God's end time plan. We are on the end times na. And I believe, alam nyo, kitang-kita, hindi lang naman sa church na to, kaya sa ibang church. Sabi nga ng prophecy ni Christ, the love of many will grow cold. At yung ilan naman daw na elect ay maliligaw pa ng mga false teachers. It is happening. Ikaw, anong ginagawa mo? Ito dapat muna yung lumago tayo sa Panginoon, mag-umapaw, and then help others to know the Lord. Mahirap naman na hindi ka lumalago o kaya let's say hindi mo pinapamuhay. Tapos sabihin mo, oy, gusto maging Christian, maging saved. Oh, ganito gawin mo. Alam nyo, hindi papakinggan ng tao yun. Kahit maganda yung pagkaka-explain mo, kahit ang ganda, theologically sound yung sasabihin mo sa tao, hindi nila papakinggan sasabihin mo pag hindi nila nakikita sa buhay mo. Kaya napakahalaga po yun Kumbaga sa sales, sabi nga sa amin nung nagturo sa amin ng sales, bago mo ibenta yung produkto mo, ibenta mo muna yung sarili mo. Di ba? Kasi pagka ikaw ay benta na sa kanya, o kahit anong produkto mo, madali yan. Madali nang bilhin. Di ba? Kasi okay ka na yun ang problema ng church na ito. Ang problema, hindi pa tayo benta sa mga tao. We don't make an effort to be friends to people around us. Mga churches minsan program driven, ang daming programa, wala naliligtas. So, my encouragement is this. Yeah. Kung sa tingin mo parang ang hirap lumago, parang ito naman meron siguro sasabihin ko merong parang pan-jumpstart. Kung gusto mo ma-jumpstart yung spiritual growth mo, meron akong tip. Ito yung tip ko. Begin sharing the gospel. I experienced that. Spiritually, hindi ako nag-grow. Down ako noon. So, ang ginawa ko, sige, mag-share kaya ako ng word. Alam niyo, pag nag-share ka pala ng gospel, parang biglang umiinit yung faith mo. Parang biglang nanunumbalik yung pagmamahal mo sa Panginoon at sa mga naliligaw na kaluluwa. Ibig sabihin, it will jumpstart your passion for souls. At kung ano yung mainit, yung nag-aalab sa puso ng Panginoon, magiging ganun din sa puso mo. If you do it anyway. Yun, alam po ninyo, may mga bagay na hindi natin gustong gawin minsan sa buhay. Pero kailangan natin gawin. At alam nyo, pag ginawa ninyo yon, you will realize that it is the best thing to do
and you feel better than before. Ano yan? May mga minsan kailangan gawin pero hindi natin ginagawa. Pero pag ginawa mo, you feel good. And you are glad that you did it. For example, yung minsan kahit yung simpleng magsipilyo lang. Di ba? Di ba? Minsan yung pagsisipilyo, minsan, hindi natin naaalala o hindi natin ginagawa. Lalo pag tinamad ka ng bumangon, di ba? Pero pag pinilit mo yung sarili mo, ginawa mo, ba, sarap sa pakiramdam. At alam niyo maganda ron, pati yung iba natutuwa. Nababawasan ng air pollution. Di ba? There are things na parang ayaw nating gawin. Pero pag ginawa mo, later on you will feel good. Sharing the gospel is also one of them. You don't feel like sharing the gospel kasi feeling mo nahiya ka, baka i-reject ka, baka hindi mo alam sasabihin mo, baka debatihin ka. Pero you share it anyway. And let the Spirit guide you. Sabi naman ng Bible sa Luke 12:12, di ba? Sa oras na kailangan mo ng salita na babanggitin, isusupply ng Holy Spirit yun. Basta ibuka mo lang bibig mo para sa Kanya. Believe me, that's God's promise. Ano pang alam niyo mga bagay na pag ginawa mo parang hindi mo gustong gawin, pero pag ginawa mo matutuwa ka kasi ginawa mo? Tumulong sa kapwa. Di ba? It always feel good. Di ba? Na tumutulong ka sa kapwa mo. Halimbawa, kain na ang budget mo na lang sabihin natin less than 1K. Tapos bigla may lumapit sa'yo. Pastor, let's say, friend, wala kaming pambayad ng mapuputulan na kami. Wala akong pera eh. Ganito na lang, hati na lang tayo sa pera ko. O yung kalahati, yung mas malaki sa'yo. Okay na ba yan? Pasensya na eh, ilang kaya ko eh. Di ba? Ay, salamat. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam. Kahit na sakripisyo ka. Di ba? Iyon yung ibig sabihin ng ministry. Na ginagawa mo hindi dahil you feel like doing it o nasa mood ka. By the way, wag ho kayo magpaalipin sa mood. Ha? May mga tao kasi pag wala sa mood, kahit na anong gawin mo, hindi siya tatayo, hindi niya gagawin ang isang bagay. O kaya, may mga tao pagka hindi ka maayos sa kanya, hindi niya gagawin ang isang bagay kahit tama. Huwag kayong magsunod-sunuran sa emotion, huwag kayong magsunod-sunuran sa mood. Do what is right even if you don't feel like doing it. Because the moment you do it, you will be glad that you did it. And you will feel good. And you know what? God will be honored and God will bless and reward you. So there are things na parang ang hirap gawin. Just do it anyway. So ang challenge ko sa inyo, can you talk to someone for these coming days? Kausapin nyo. Hindi nyo mamaishare ang gospel, maipag-pray nyo man lang. O meron kaming tinatawag na simpleng method. Ito yon. 3 bagay yon. Ano yun? Pray, care, share. 3 bagay Pray, care, share. Pagka may nakausap ka, let's say biglang for some reason pinagtagpo kayo ng Lord, can you pray for that person? Pwede ba kita ipag-pray? Alam niyo, walang taong tumatanggi sa prayer. Yeah? Pero alukin mo ng Bible study, ayoko, busy ako. Takot yung tao sa Bible. Pero at least sa prayer, walang taong tumatanggi. Yeah? Parang yung isang pastor, di ba? Sabi yung kamag-anak, hindi Christian. Namatay yung mahal nila sa buhay. Dumating yung pastor. Alam nila yung pastor, mag-share ng gospel. Yeah? Kinausap dyan yung pastor. Sabihan mo nga, huwag magpipreach. Pastor, pasensya na. Sabi nung pamilya, huwag daw ho kayo mag-preach. Ay, ganun ba kapatid? O sige. Pakisabi, baka pwedeng ipag-pray ko na lang sila. Si Tasmin,
Pastor, okay daw, mag-pray na lang daw kayo, wag lang daw kayo mag-preach. So nag-pray yung pastor, Panginoon, salamat dahil sa buhay ng taong ito, na alam namin ngayon ay dahil sa kalooban ninyo, ay inyong kinuha na. Lord, dalangin ko po, na yung kaming mga natitira, ay tulungan yung maging handa. Kung hindi pa namin tinatanggap ang Panginoon, kami magsisi ng kasalanan, tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. Nakapag-preach sa prayer. Talino yung pastor. No? Pero nobody, bibihira yung taong tumatanggi sa prayer. Yeah? So ganon, kung hindi mo kaya mag-share ng gospel, pray. So anong una? Pray. Ano sumunod? Care. Paano yung care? Let's say, ibili mo ng merienda. Magtulungan mo, bigyan mo ng konting favor. Samahan mo sa pagbubuhat. Para naman makagaan ng loob mo, makapalagayan mo. At pagka magkapalagayan na kayo, it is easy to share. So pray, care, share. Ano ulit? Pray, care, share. Pray ka. Una bago mo lapitan, mag-pray ka mo, Lord, tulungan mo anong gagawin ko sa taong to. Kinakausap niyo ako, sinasabihan niyo ako na i-encourage, ipag-pray, share ng word of God yung tao. Pero Lord, hindi ko lang gagawin mo. Pray ka muna. Tapos lapitan mo na. Uy, kumusta? Ganon. Di ba? Kwento mo na kayo. Huwag yung pagpasok mo. Pwede pa kita pag-pray? Huwag ganon. Gugulat agad yun eh. Bakit ang mangyayari? May mangyayari ba masama? Huwag ganon. Kausapin mo na. Di ba? Sabi nga, rapport. Tapos, pag nakausap mo na, pag napapangiti mo na, ayun, uy, alam mo, friend, sabi mo, ganito may problema ka mabigat. Di ba? Pwede ba kita pag-pray? Pag-pray mo lang. Kasi for sure, ang mga tao, naghihintay lang yan ng makikinig sa kanila. At pag naglaan ka ng time para makinig, magsasabi yan ng pinagdadaanan niya, little by little. Para kang nagbabalad ng sibuyas, di ba? Unti-unti, o layer by layer, pinapakita na nila kung ano talaga yung pinagdadaanan nila. Di ba? Tapos pag gano'n, pwede ba kita pag-pray? Pinag-pray mo, di ba? Pasayahin mo. Kung sa tingin mo, Lord, time na ba para sharean ko ng Word of God, ng Gospel? Ang Gospel, good news eh. Ano bang good news? Lahat tayo mapapahamak. Pero may pag-asa tayo kay Jesus. Kung lalapit at mananalig ka kay Jesus, sasampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka. Ganun lang kasimple. Hirap ba i-share yun? Yeah? Hindi naman tayo magbabahay-bahay na ang dala natin isang kandidato na, ganito, mabait. Sorry. Hindi. Si Kristo ang dala-dala natin. Yung ba may mga tao willing na gawin yung bagay na yun? If you're a Christian and you're going house to house to promote your candidate and you're not sharing Christ, I don't know. Pero in my opinion, parang may mali, Di ba? Parang may mali. Kung mag-house to house ka, di si Kristo na i-share mo. We need a lot of work to do sa area na to. Pag-share ng gospel. Unless you don't know what the gospel is. But it is my prayer na alisin natin yung isip natin sa mga bagay na hindi mahalaga sa church. At mag-focus tayo kung ano talaga yung dapat nating ginagawa. Sharing the gospel of Christ to people. There is no excuse pagka may namamatay, di ba? Let's say may namatay sa pamilya mo. Pwede ba sabihin, busy ako, hindi ako makapunta sa burol. Pwede mo sabihin sa pamilya mo yun? Yung boss mo nga, papayagan ka di ba? Di ba? Yung boss mo, papayagan ka. No choice yun. Kahit na busy ka, kahit ikaw ang key person sa opisina o sa company, pag namatay yung mahal mo sa buhay, no choice yung boss mo, papakawalan ka. Every day, every minute. Ito, palagay ko, lumang statistics na to. Pero sabi ng lumang statistics, every minute, 90 people die. Every minute. And we cannot say we are busy. There is no excuse pagkakaluluwa at kamatayan na pinag-uusapan. You cannot say, hindi ko kasi gusto yung programa ng pastor sa church.
for you to not to share the gospel. There is no excuse. Kasi programa ni God yan. Ang mag-share ng gospel, duty nating lahat. And until you are sharing the gospel and helping them grow in the faith, you have not yet obeyed the Great Commission. And sabi ng Lord, di ba, go and preach the gospel, and make disciples of all nations. That's our mission. That is our duty before the Lord. And are we doing that? Sana hanapin natin yung part natin. Forget about the issues at church. Forget about the issues with people in the church. Ang isyung malaki, yung mga kaluluwang dinadala ng Lord sa iyo araw-araw. Sinisiran mo ba ng Word of God? O nakikipagtawanan kami sa nakipag-joke ka pa ng green jokes at okay lang sa'yo, not knowing na yung taong yan pag namatayan, impyerno yan. I don't know kung maatim natin yon. So let's go back to what really matters for eternity. Sharing the gospel. Bringing people to trust and follow Christ through preaching the gospel. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil kami, Panginoon, ay mga recipients ng inyong biyaya, ng inyong kahabagan, ng inyong kabutihan. At ipinagkaloob niyo na po sa amin itong ministry of reconciliation, of reconciling people to God, of connecting people to God. Lord, help us to do our part. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng kahabagan sa mga kaluluwang naliligaw. Minsan inaayaan namin na lumipas ang pagkakataon dahil natatakot kami, marahil nahihiya kami, o marahil feeling namin inadequate kami. But the Spirit is with us. When we open our mouth, we can share the gospel and bring people to Christ. Sa lahat ng hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sila'y mapapahamak sa apoy ng impyerno. Help us, Lord God, na magdalang habag sa mga kaluluwang ito at ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Na kung ang isang tao ay magpapakumbaba at lalapit sa Panginoong Hesus, hihingi ng tawad at kikilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sila'y patatawarin, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ganun po yung naranasan namin at tulungan nyo kami na ibahagi din naman ito sa mga tao. Thank you, Father God. Guide us and bless your children when they involve themselves to that ministry of reaching the lost for the gospel. In Jesus' name, amen. Ngayon po yung first Sunday, so we will do the Lord's table. So habang dinidistribute yung mga elements ay let us sing this song. At the cross. Ready? Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for sinners such as I? Thy body slain, sweet Jesus thine, and bathed in its own blood, while the firm mark of wrath divine. Chorus. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away.
It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I had done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Next stanza. Well might the sun in darkness hide and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. Chorus. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Thus might I hide my blushing face while his dear cross appears. Dissolve my heart in thankfulness and melt my eyes to tears. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross. Yes, Lord, because of your great love for us, Lord God, we were forgiven and we are saved. And Father, this morning, as we once again refresh in our hearts and minds what Christ did for us on the cross, kami naman, Panginoon, ay muli nagagalak at nagpapasalamat ng lubos sa inyo pong ginawang pagliligtas sa amin. The death of Christ pays the penalty of our sin, cleanses us from all sin and iniquity, and has granted us eternal life. And this gesture, Father, of the Holy Communion, of remembering what Christ did for us on the cross, is just symbolic, but help us make it meaningful in our hearts and remind us afresh of your great love and of what you have done for us by saving us when we trusted Jesus. At ito ang sinabi ng apostol, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Let's all partake. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Let's all partake.
Sapagkat, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Father, salamat po. Because you have instituted the Lord's Supper for us to be reminded and to commemorate as well. Out of thankful hearts, what Christ did for us on the cross. And Lord, tulungan nyo kami na yung ginawa ninyong sakripisyo para kami abutin, ay gawin din naman namin para sa mga wala pa po kay Kristo. Naabutin namin, if sacrificially, then be it yung mga wala pa po kay Kristo at ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Thank you, Father, for reminding us and help us to once again love you more because of what we are doing for you through this holy ordinance of Lord's Supper. In Jesus' name, amen. Let's continue singing for our praise. Laging sa akin si Jesus. Okay? Di sa mundo kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsa ang mga pagsubok, puso ko'y mapayapang lubos. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sasa iyo kailan pa man. Second stanza. O banal na diwa, dulot mo'y katiyakang, kay Kristo'y may kaligtasan. Buhay ko'y lalago sa iyong kalinga at magbubunga ng sagana. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sasa iyo kailan pa man. Last stanza. Ang pag-ibig ng Diyos ang laging tatanglaw sa akin sa araw-araw. Amen. Ako'y iingatan hanggang sa masapit ang kanyang tahanan sa langit. Si Jesus. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Amen. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sasa iyo kailan pa man. Amen. Nice song. Let's pray. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y palaging nasa amin. At palagi nyo kaming sinasamahan. Palagi nyo kami, Panginoon, iniingatan, Panginoon. Salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, na kami naman, Panginoon, ay lalo po namin, Panginoon, na makita kung gaano kayo
kaibig-ibig, Panginoon, sa buhay namin. Dahil sa inyo pong mga biyaya, sa inyong kahabagan, sa inyong mga pinagkakaloob sa amin kahit hindi namin hinihiling, sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, na anupat ang aming buhay dito ay isang paglalakbay tungo sa langit na bayan. At tulungan niyo kami, Ama, na habang hinihintay namin ang pagbabalik ng Panginoon o ang araw na kami kunin ninyo, dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo kami na gawin namin ang aming makakaya, na abutin ang mga wala pa kay Jesus at ilapit namin sila kay Kristo, which is our ministry. Ang aming ministeryo bilang mga mananampalataya ay ibahagi ang mabuting balita na may pag-asa ang mundo kung sila'y lalapit at mananalig kay Kristo. Panginoon, pagpalain niyo ang inyong mga anak, ang bawat isang narito, pagalingin ang mga karamdaman ng mga tao, Panginoon, na marahil ay wala rito o marahil mga kamag-anak namin, mahal sa buhay, kaibigan, na humihiling ng panalangin. Kalakasan sa araw-araw at kaginhawahan din naman, Panginoon, ang pakiramdam sa mga dumaraan sa pain dahil sa mga nararamdaman sa katawan. Kapunuan sa pangailangan at kalakasan, Panginoon, upang gawin, hindi lamang yung responsibilidad namin sa araw-araw, kundi upang gawin ang kalooban ninyo na ilapit ang mga tao kay Jesus. Kami, Panginoon, bawat isa sa amin dito ay inyong mga mensahero, inyong mga misyonero na hahayo matapos ang gawain ito at tutungo sa kani-kanilang lugar upang abutin ang mga kaluluwang wala pa kay Kristo. Help us to always bear that in mind, because when we stand before you, Lord God, we don't want to be accountable to so many souls. Father, fill us with the Spirit and help us, Lord God, to always honor you in everything that we're going to do. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Marami pong salamat. God bless po sa mga kaibigan natin nasa online. Pagpalain din po kayo ng Panginoon.